Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ang nanguna doon sa Yellow Third Movement, kinakain po nila ang kanilang mga suka. Ha? Kinakain nila ang kanilang mga suka. Sila po mga kareaksyon na hindi kumikibo sa pagtatarantado ni Bobong Marcos sa ating sa bansang Pilipinas. Mantakin po ninyo, EDSA Revolution ngayon, hindi holiday. Ay, ito, ipapaliwanag niya ng mga kareaksyon. Ipapaliwanag niya, sino pa? Siyempre si Claire Castro. Claire, ipaliwanag mo ng maayos yan, ha? O dito muna po tayo sa ibinasura ng Sandigang Bayan. Lahat po ng mga kaso ng mga Marcoses, ibinasura na. Wala, stick talaga naman, Kailan pa lang sila nagtatago? Kailan pa lang sila pinaghahanap ng batas? Ngayon sila po ay wala ng mga kaso. Ay, nilinis po ang pangalan ng mga Marcoses, Lahat ng kaso, basura. Basura dito, basura doon. Ito po, pakinggan po ninyo, Binasura na po ng Sandigang Bayan ang kasong pandarambong ng mga Marcoses. Ginagago. Patuloy po ang panggagago nila sa taong bayan. Di lumaya sila dahil sa kanilang diktadoryang ama, martial law, mga ninakaw nila sa Pilipinas. Ngayon, bumalik si Bobong Marcos bilang Pangulo, niluklok siya ng sambayan ng Pilipinas. O tuloy. Wala na kaming kaso, basura. Ibasura lahat ng kaso namin. Ito, pakinggan po rin. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 5 million pesos po yan. Noon pa, siyempre nag-accumulate na ng yan, yung appreciate, yung deflation, inflation. Siguro malaki na po yan, pero noon 5 million lang ang sinasabi. Diba? Ill-gotten wealth. Ibinasura na. Marami na pong ibinasura ang Sandigang Bayan at ang, ano ba yung isa? Sandigang Bayan, tsaka yung umahabol sa kanila, hindi lang Sandigang Bayan yun. Yung PCGG. PCGG ba yun? Di ba? Yun. At ating First Lady Imelda Marcos dahil sa ibinasura ng Sandigang Bayan ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ating First Lady Imelda Marcos dahil sa matagal na hindi pagkilos ng prosecution. Ayon sa korte, hindi inaksyonan ng prosecution ang kaso mula pa noong 1994 kaya itinuring itong napabayaan at nakalimutan. Dahil dito, tuluyan nang isinara ng Sandigang Bayan ang kaso at inalis ang anumang parusang danyos laban sa mag-asawang Marcos. Mga dilawang bulok, masaya na kayo? Mga dilawang bulok! Hindi na daw po sila dilawan, pinklawan na sila. Utangin lang yan. Yung mga nag-ahabol sa kayamanan ng bansang ninakaw ng Marcoses, dumating si Bobong Marcos, lahat ng kaso nila, absuelto sila. Wala na silang kaso ngayon.
Di po ba mga ka-reaction, isa pong kahiya-hiyayan? Di ba? Yung mga dilawang bulok katulad ni Laila de Lima, isa raw pagpapala, blessing in disguise, si Bobong Marcos dahil nakalaya siya. Tangin ng mga yan. Kinakain nyo yung mga suka nyo. Nung panahon ng halalan, ang sinasabi nyo, si Bobong Marcos, huwag iboto, ibagsak, ganyan. Ngayon, pinupuri mo na, hinihimod mo pa ang kanyang wet packs, de Lima. Oy, de Lima, kumusta na si Jonel? Walastik ka, de Lima, ha? Diba, totoo ba yun, yung binarurok ka ni Jonel? Tanong lang, tapos yung isa pa. Anong pangalan ng isa na di umano, bumarurok di sa'yo na mayroon pa kayong video, sex video ba yun? Yung si si Jonel, tsaka yung isa. Kalimutan ko na yung pangalan ng isa eh. Basta yung isa. Driver mo rin yun. Security guard driver. Oh, di ba? Totoo ba yun? Di ba? Huwag ganyan, mama. Hindi tama yung sobrang landi. Hindi po tama yung sobrang landi, mama. Bawas-bawasan kung meron man. Ngayon, kung wala, edi okay. Nagtatanong lang ang Reaction TV PH kung totoo yun na binabaruro mo yung mga driver mo. Hindi, tanong lang ha. No offense. Di ba? Anak ka ng Anyway, mga... Di ba? Kasi itong mga itong mga dilawan, mga bulok yan. O ngayon, ano sasabihin ninyo yung pagse-celebrate nyo ng People's Power? Wala na. Hindi na mandatory, holiday. Ano na lang, normal. Gusto nyo mag-holiday kayo, mga punyata kayo. Ito yung araw na pinalayas kami sa Pilipinas. Gusto nyo ipag-celebrate natin yan? Mga gago pa kayo? Di ba, Bobong Marcos? Di ba, ganun? Ito yung araw na pinalayas nyo kami. Pinaalis nyo kami. Lumipat kami sa Hawaii, nakakaawa kami. Binagsak nyo yung pamilya namin. Gusto nyo i-celebrate natin itong araw na to. Gusto nyo i-celebrate natin yung sa People's Power. Siyempre, ganun po sasabihin ni Bobong Marcos, di ba? Di ba, President Bobong Marcos, hindi ba holiday? Wag! Ito yung araw na pinabagsak nyo kami. Di ba, naaalala ko ba yun? Pumunta kami Hawaii. Doon pinanganak si Erich Sylvester Tulpo. Pinanganak siya sa Hawaii. Yan na yung na yan. Dinala niya yung matris ng nanay niya sa Hawaii. Di po ba mga ka-reaction? Mantakin mo yan. Di ba alangan namang ise-celebrate niya yan? Yan yung araw na pinabagsak ng mga dilawang bulok. Itong si pare-pare sila, kaya ngayon yung mga Duterte, nandun. Sabi ng Pangulong Duterte, yung mga dilawang bulok, kasama na ni Bobong Marcos, basta lahat kayo, dito kayo. Lahat ng gustong magbago ang Pilipinas, lahat ng gustong may balik ang reputasyon at dangal ng bawat Pilipino. Dito kayo kay BP Sara. Iyak nang iyak si Bobong Marcos. Walang holiday. Putang ina, yun ang araw na pinabagsak kami. Mag-holiday ba tayo? Putang ina yan. Amantagin mo yan, mga ka-reaction. Amantagin mo yan. Nagtataka pa kayo bakit walang holiday sa araw na ito? Ito yung araw na nag-evacuate. Iniwan lahat ng kanilang mga katarataduan dito sa Pilipinas. Siyempre, nagugutom na yung mga tao noon. Sila lang yung yumayaman. Sila lang yung masarap ang buhay. Party-party sa Malacanang. Ngayon, gusto nyo i-celebrate ni Bobong Marcos to? Sabi ni Bobong Marcos, wag natin i-celebrate to. Di ba mga karya? Pakinggan natin tong kanyang Claire! Ayusin mo ha, pakikinggan ka namin. Ayusin mo, Claire, ha? Huwag kang gaganyan-ganyan dyan. Kailan kaya tatanggalin ito yan? Escort, welcome sa ating press briefing ngayong araw, February 25. Makakasama natin ulit si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Good morning, Yusek. Yes, good morning. At good morning sa Asek Dale and good morning sa lahat po ng ating mga kaibigan dito sa media.
Para yatang relax ka na ngayon, hindi ka na nag-agitate. Kahapon nag-agitate ka eh. Feel na feel mo talagang palong-palo ka kahapon eh. Utang ina. Claire, palong-palo ka kahapon. Bakit ngayon parang relax ka? Napagalitan ka ba? Sabi siguro, oy Claire, relax ka lang ha. Utang ina, unang araw mo, dinurog mo si Duterte. Hintay-hintay ka lang, Claire. Good morning. Apa, we'll go straight, ma'am, to our first question from Maricel Halili, TV5. Ma'am, magandang umaga Lagi. po. Ma'am, today kino-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na bakit hindi siya na-declare as non-working holiday gaya dati. May we know the wisdom of Malacanang, bakit idiniretso from since I think 2023, hindi na siya na-declare as non-working holiday. Yes, as of now, February 25 is declared a special working day. And I think it is the prerogative of the President. Yan, special working day. Di ba? Special working day. Meron bang hindi special working day? Oy, Bobong Marcos! Ginagago mo na ba ang mga Pilipino? Siyempre, ito yung araw na pinabagsak sila. Alangan na masasabihin niya, mag-celebrate tayo, i-celebrate natin ang EDSA Revolution nung pinalayas nyo kami. Utangin na mga yan. Special working day. Bukas hindi na special yung working day natin. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event, and it will not hinder any activity. Oy, Claire, nung bang panahon ng eleksyon, hindi mo binabanatan si Bobong Marcos? Hindi? To commemorate Ha, hindi? the EDSA People Power. But isn't this an effort, ma'am, from Malacanang para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa? Na anong gusto ng burahin? Binura na nga. Hindi na nga sineselebrate, hindi na yung working day na nga yun eh. Hindi na yan holiday. Hindi na yan non-working day na, binura na. Di ba? O, pagdating ni BP Sara, ibalik yan, doblado. Di ba, idodoblein natin yan. Kung 6 na taon yan, magbabayad tayo ng 6 na araw na holiday sa mga tao. Babalik natin yan. Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa sa Pangulo at Oh, bakit medyo kalmante ka na ngayon, Claire? Di ba kahapon para kang tigre? Kung makabuga ka ng apoy, kala mo talagang wagas na wagas, Claire. Ma'am, ano lang, tanong lang to, ma'am. Tanong lang, ma'am, ha? Huwag kang magagalit, ma'am, ha? Ma'am, ininom mo ba yung gamot mo? Wala kang gamot. Kahapon. Nainom mo, hindi. Wala. Pakitanggal po yung gamot sa record in aid of the legislation. Wala daw siyang gamot. Ma'am, meron ka bang panic attack? Tanong lang. Tangina, kahapon para kang nagpapanik attack eh. Tatanong lang ako, ma'am, ha? Kasi meron akong nabasa ang comment sa comment section, ma'am. Ikaw daw ay isang abugaga? Hindi, tanong lang, ma'am, abugaga ka raw? Ay, hindi. Pakitanggal po sa record yung salitang abugaga in aid of the legislation. Tinanggal ko na yung ma'am, yung salitang abugaga, ha? Hoy, wag niyong tawagin abugaga si ma'am. Matalino yan. Tignan mo kung umasta parang palengkera. Pakitanggal po yung palengkera sa record. In aid of the legislation. pamahalaan. Unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity? Oo, pinahinto niya. Dapat holiday yan. Oy, Claire, pinahinto niya no? Ngayon, working day na. Special working day, hindi pa niya pinahinto yun? Claire? Oy, Claire, wala daw pinahinto. Anong mga akala mo sa sarili mo, Claire? Matalino ka, mas matalino ka sa akin. Gusto mo, 101 tayo 101. Oh. Di ba? Isang buong manok ko, sinong unang makaubos? Di ba, akala? Hindi na pinahinto.
Bobo ka ba, Claire? Bobo ka? Gaga ka ba? Tanong lang, bobo ka ba at gaga ka ba? Dati, walang pasok. Non-working day yan. Ngayon, pinahinto niya yung non-working day. Kaya special working day daw yan. Gaga ka ba, ma'am? Gaga ka? Ayos din tong madam na to, ha. Wala daw pinahinto. Na patungkol dito sa commemoration ng EDSA people. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng O, tingnan mo. Pinahinto nga yan yung non-working day. Ginawa niyang special working day. Di ba? Bobo ka ba, ma'am? Bobo ka? Ha? Ganyan na ba kababaw ang pag-iisip mo? Para sa'yo, wala pa siyang pinahinto. Ayos ka, mama. anumang events, no? Any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. Paano daw mabubura ang history? History is history. Yun nga ang working day, history na eh. Binura na eh. Yung non-working day, yung EDSA, dapat yan ay non-working day. History na yon. Wala na, tinanggal na. Yun ang araw na lumaya ang Pilipinas sa kamay ng isang diktador. Wala na yon, working day na yon. Hoy, Claire, huwag mo kami lokohin ha. Oh, Claire, pasalamat ka, hindi kita classmate nung high school. Kung classmate kita nung high school, ipinaligaw kita doon sa classmate kong loko-loko. Oh, bagay kayo nun. Wala, pakitanggal po yung loko-loko. In aid of the legislation. Niloloko tayo ng babaeng ito eh. Wala raw tinanggal. Tinanggal na nga yung non-working day, ginawang special holiday. Special working day, ano ba yun? Wala, tinanggal na. O gusto mong mag-celebrate ngayon, may pasok ka sa trabaho. Pag hindi ka nagtrabaho, kaltas. Di ba? Pero kung non-working day yan, holiday yan, may bayad ka kasi holiday. Di ba mga ka-reaction? Di ba? So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Pero what do you want to tell those universities and colleges na nag-decide to suspend their classes today to commemorate the EDSA anniversary? They are given the freedom to do that. Kaya po hindi natin sinasabing ang Pangulo ay humahadlang sa anumang balaki ng anumang organisasyon, universidad, sa kanilang mga gagawing activities. So kung balak po nila talaga na sila ay walang klase, it's up to them. Free po sila to do that. Hindi mo ba siya tinanong, President, sa kahaba-haba po ng panahon, President, non-working day po yan, holiday po yan. Bakit ngayon special working day po? Ano po bang sumumpong sa utak ninyo? Why, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam yung Claire? Hindi mo alam yun ang araw na pinalayas kami sa Pilipinas? Masakit sa akin yun, masakit. Pumunta kaming Hawaii. Masakit yun. Gusto mo patuloy yung non-working day na yan. Masakit sa akin yun. Yung tatay kong diktador, pinalayas kami. Di ba? Umalis kami dyan sa Pilipinas. Matagal kami hindi nakabalik. Ngayon, presidente na ako. Wala na yan. Working day yan. Special working day yan. Wala nang hali-holiday yung masakit yun. Yung 1986 People's Power. Masakit sa akin yun. Alam mo ba yung Claire? Okay ka lang, Claire. Hindi mo alam yun? Yun ang ininto. Yun ang history. Nilolo. Claire, hindi kami mga bobo ha. Hindi kami mga bobo. Related questions. Sorry, isn't this undermining the gains of the EDSA revolution and diminishing its spirit and essence? No, I don't think so. We don't think so. Why? Di ba? Tama yung tanong niya, yung sa GMA7. Yung spirit tsaka yung memory ng EDSA Revolution nawawala na kasi hindi na sineselebrate. Hindi na po sineselebrate. Di ba? Sabi ko nga po kanina, if there is the intention to erase the memories of EDSA people power, ibang klaseng pamamaraan ang gagawin. As a matter of fact, we declared it as a special working day. Special working day, putangin na naman. Special working day, Claire? Meron bang hindi special sa working day?
But it is considered just a regular working day. But what's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangang i-commemorate ang isang affair. One final point on this issue. Having said all that, Alam nyo yung mga mainstream media, gusto nilang magsalita kaya lang mahirap na magsalita pag bayad ka na di ba? Gusto nilang magwala Bakit hindi holiday? Bakit may pasok? Bakit may pasok sa school? Bakit may pasok sa trabaho? Di ba? Tingnan nyo yung may pasok. Dati walang pasok yan Di ba? ho ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito. The President normally releases statements to communicate to the people, to commemorate whatever that particular holiday is all about. So ano po ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito? As of now, yung pa lang po, dineclare lang po na ito ay special working day. And I think it means a lot to all the people. You are encouraged to go out, to do your activities, to commemorate the extra people power. Raquel Bayan. Thank you. Radyo Pilipinas. Yusek, can we get Malacanang reaction po on the exemption of Philippine security funding from the foreign aid freeze of US? Of course, natutuwa po tayo, nagkaroon nga po ng direktiba ang si US President Trump na 90 days magkakaroon ng i-freeze ang foreign aid. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Tandaan po natin, ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating Pangulo na US President Biden at ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni President Donald Trump. So masarap po na makatanggap ng ganitong good news at ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. Galing no? Yan yung kanilang mga achievement, yung ayuda ng Amerika. Yung ayuda ng Amerika sa Pilipinas, yun ang achievement ng administrasyong ito. Na hindi na freeze. Nung panahon po ng Pangulong Duterte, sinabi niya, kung ayaw nyo kaming tulungan, huwag kayong tutulong sa amin, hindi namin kailangan yan. Diba? Wala kaming pag-alam dyan, tapos gagawin nyo kaming parang aso, meron kaming leash dito sa leeg, meron kaming tali, kung saan nyo gusto kaming pumunta, pumupunta kami. Huwag, sabi ng Pangulong Duterte. Naalala nyo yun? Ngayon ito, achievement ng Bobong Marcos administration. Achievement nila yan. But Yusek, with or without po itong funding ng US from US to the Philippines, can we categorically say na on track pa rin po yung AFP modernization natin? Of course, hindi natin to isasabalang baliwala. Napaka-importante po ng AFP modernization. But of course, with the additional help, mas malaki pong bagay ang maitutulong ito. Next question. Sean Ayu, People's Journal. Good morning, ma'am. Ma'am, dun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, can the President call for a special session even without the request ng Senate? Para pong the way we see it, it would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment proceedings. So it is better for the Senate to request the President, considering that even the President made this pronouncement that if the Senate will ask him to call for a special session, he will do so. Pero ma'am, yung word na forthwith, yung immediate. Ayusin mo, Claire, parang kinakabahan ka, hindi mo masyadong alam ang sinasabi mo. Kung hindi mo alam ang sinasabi mo, medyo mag-pass ka muna sa question. Pwede naman mag-pass yan Sabi mo, pass ako dyan. Di ba? Hindi ko kayang tanong yan. Pangalawang araw ko pa lang dito kung ano-ano yung tinatanong nyo sa akin. Kaya lang, si Claire, tapang-tapa. Hoy, Claire, ayusin mo yan. Bayad ka, binabayaran ka namin. Yung sahod, yung sahod mo na napakalagay, magkano ba sahod mo? Magkano? Pwede bang i-reveal yan?
I-reveal mo nga sa vlog mo kung magkano sahod mo. Tsaka kung magkano nang binigay sa'yo. Kasi parang yung bunganga mo talagang bateryang datingan eh. Kahit hindi mo dapat sagutin, sinasagot mo na ngayon eh. Presidente ka na ngayon. Presidente. Isn't it enough basis to call for a special session? Okay. Marami pong dito, marami pong mga iba-ibang klase ng opinion. Sige. But if you will look and read the provisions of the Constitution, you will see po, to forthwith proceed. Alright? Pero wala po makikitang time element. Is it to forthwith proceed even during recess? Because they can proceed definitely if there is session. There's no question about that. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. So they may forthwith proceed after the recess. Pag may session po, walang problema eh. They have to do. But during the recess, wala po sinasabi ng Constitution na you have to call for special session to proceed with the impeachment proceedings or with the impeachment trial. Wala po kasing gano'n nakasabi sa Constitution. O magagalit sa'yo yung mga kakosa mo niyan eh. Pinsan mo ba si Franz Castro? Pinsan mo? Ba't ngayon napaka-relax mo, ma'am? Di ba napaka-relax mo ngayon? Tanong lang sa'yo. May nangyari ba kagabi? Hindi, tanong lang sa'yo, may nangyari ba kagabi? Ba't naging kalmante ka ngayon? Ibig sabihin nangyari kagabi, nag-usap-usap ba kayo? Ng magandang plano, dapat, Claire, kalmante lang, ganun. Huwag yung iniisip mo may nangyari kagabi. Yung kasing smile mo talagang blooming na blooming eh. Para mayroon talagang nangyari kagabi na nakakapagpakalmante sa isang taong nag-agitate eh. Hoy, Claire! Ayusin mo huwag kang gaganyan-ganyan dyan, bayad ka namin. Last na lang, ma'am. If and when merong special session, is it legal to call, magkaroon ng impeachment trial? Is it legal na magkaroon ng special session considering na the agenda is limited sa impeachment trial, hindi yung sa legislation? Meron din po dalawang school of thoughts dyan. Pero kung papasinin niyo po ang Constitution, the President may call special session anytime. So with that, hindi lang po ito limitado sa kung may urgency patungkol sa bill or legislation, but we believe it is also it includes also the impeachment trial. Kasi it's anytime without any condition. May request na ba ngayon, ma'am? Wala pa po kami natatanggap. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, ma'am. Ma'am, may we get confirmation kung meron po tayong change of leadership sa PSC? As of now, wala pa. Still under evaluation. Wala pa pong nangyayaring pagtatanggal, transition, transfer of position. Wala pa po. So si Sir Morales pa rin po yung ating PSC chief, ma'am? Yes, opo. How about po may rumors po kasi napapalitan din po si Secretary Ivan Uy. Maybe get Palace. Yes, the President is still evaluating if there's a need for change of leaders on each department. So wala pa po tayo, under evaluation pa po lahat. Ang galing po niyan, dami niyang alam. Di ba? Under evaluation pa yung may nalalakaman. Ayusin mo pinapanood kita. Huwag kang gaganyan-ganyan. Anak ka ng... Diba? Thank you. Po, ma'am. Alvin Baltasar. Yung yung nakaputi. Ba't napakalaki ng tiyan nga katulad ko? Diba, sir? Dahan-dahan lang sa kanin, ha? Alam ko masarap ang pagkain sa Malacanang, pero dahan-dahan lang. Yusek, magandang umaga po. Good morning po. Sa pagkakabanggit nyo doon sa huling sinagot nyo doon sa tanong, apparently parang hindi lang ang DICT ang ine-evaluate. Meron pa po bang ibang department? At pagdating po kasi kay Sir Ivan, wala pa rin po kaming na-receive na information. So kung meron man pong magiging balasahan, lahat po siguro kami dito ay under evaluation.
Thank you, Yusek. Eden Santos, Net 25. Good morning po, ma'am. Morning po. Sabi niyo po kahapon ba yun nung unang harap niyo sa MPC, nalalabanan po natin ang fake news. Ayan, may mga sa post po ni former Senate President Juan Ponce Enrile, binabanggit niya yung mga fake news, yung mga kinakalat, lalo na sa SOCMED. Ano po? Hanggang saan po ba you will make patol dun sa mga fake news na sinasabi ninyo na ibinabato po ng mga kalaban ng administrasyon? At sa tingin niyo po ba ang Pangulong Marcos ang nauna sa pagsisimula po ng mga negative campaign, kaya naman dumami yung mga parang in a way sinasagot lang din po ng mga opposition, kung opposition man matatawag yung grupo po ng mga kalaban sa politika? Unang-una po, thank you. Nice question. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung sa nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Okay, pangmamaliit yun, Claire, pangmamaliit. Matapobre yung taong gano'n, pangmamaliit. Minamaliit niya yung mga kalaban niya, ina-underestimate niya yung mga kalaban niya. Tinatawag yung pinabila lang na suka, gano'n. Huwag mo na lagyan ng seasoning. Pangmamaliit yun, yun ang ugali ng matapobre. Ina-underestimate yung kalaban, titignan din nyo, ha? Lahat ng PDP laban, siyam yan, iboto natin. Huwag nating aaluan ng mga sinusuka. Pangmamaliit yung Claire, huwag mo nang gaganyan-ganyanin yung amo mo. Tanungin mo muna kasi kung nagkukukin. Tinanong mo na ba siya, sir, nagkukukin ka ba? Huwag mo na sabihin kay Joy, huwag mo sasabihin yun, bad yun. Kasi tanungin mo, hindi ako nagkukukin. Okay, good sir. Pwede bang pa-polygraph test kita, sir, para sigurado ako? Kasi ayaw kong makipagtrabaho sa isang taong adik eh. Gano'n ang itatanong mo, ikaw Claire, hindi ka marunong. Lawyer ka, di ba? Si Bobong Marcos, anong natapos niya? Tinanong mo siya kung ano natapos. Natapos siya, okay. Tinanong mo kung nagsisinungaling siya o hindi. Tsaka si Amy Marcos, tanungin mo rin kung natapos o hindi. Oo, ano daw siya eh. Valedictorian ba o cum laude o summa cum laude sa UP? Idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Baguhan ka dyan. Pangmamalitso sa kapwa, pang-underestimate sa kalaban yung Claire. Ayusin mo ang pagtatanggol mo sa amo mo, ha? Huwag kang babangag-bangag dyan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko. Paano mo nalaman na wala silang alam na mas maalam yung mga matagal na? Paano mo nasabi yun, Claire? Ha? Galing nyo galing mo Claire Gusto mo 101 tayo Isang kilong lechong kawali Sinong una makaubos, panalo siya. Wala to eh. Meron akong dito, yung ko dito, yung editor ko nandito, agree siya sa akin, agree. Diba, agree siya, agree. Maski naman kayo siguro alam nyo. Pakita mo yung kamay mo dito, ganunin mo yung kamay mo. Hindi, banda rito para makita ka nila. Ayun yung kamay, oo. O yan, kamay pa lang yan, Claire, kamay pa lang. Kamay pa lang. Maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Bakit? Yung bang amo mo, alam niya ang pagiging presidente?
Alam niya. Eh di wow, congratulations kung alam niya. Si Pacquiao, alam ni Pacquiao. Hindi, idol ko yan sa boxing eh. Kaya lang bilang senador, oy Pacquiao, huwag ka nang maggulo-gulo dyan sa Senado. Pacquiao, huwag mo sasabihin marunong ka magboxing. Hindi kita lalabanan. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, eh yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Galing. Ang galing ni Claire. Pakinggan po natin ha. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, ito, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say, nag-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, eh yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Nung bang naging lawyer ka o nag-aaral ka na lawyer at Tibano lawyer ka? Yung ba naging senador ang Tibano, alam nila ginagawa nila, hindi pa pwede mag-aral? Hindi ba pwedeng dumaan ng apprentice? Diba? Lahat ba ng mga senador dyan, alam nila yung ginagawa nila? Si Bobong Marcos, nung naging congressman siya at senador, alam niya kagad, hindi nga natapos yan eh. Wala nga Claire, dahan-dahan ka, Claire. Hindi maganda yung tabas ng dila mo na naman. Masyado ka mapangmata sa kapwa mo, Claire. Hindi tama yan, Claire. Another issue lang po, yung study pong ginawa ng Philippine Institute for Development Studies, so yung PIDS or PIDS, sabi po Philippine lags behind ASEAN neighbors in transport infrastructure. Sa tingin niyo po ba itong mga existing na mga transportation na infra projects at saka yung mga program ng mga concerned government agencies are not enough, hindi po nakakatulong para mas lalo pang mapaayos yung ating transportation system dito sa Pilipinas? Well, in general, ang gobyerno ay hindi naman kikilos ng kulang-kulang. May mga pagkakataon siguro, may mga factors na may nadidelay, but definitely we will do our best para gampanan lahat ang ating trabaho at kung ano ang naipangako natin sa taong bayan. Thank you po. Jean Mangaluz, Philstar. Good morning. I'd like to follow up on Ma'am Eden's question. Former Senate President Tito Soto said that he would legalize a bill, he would push for a bill banning fake news. So what's the palace's position on this, especially as... Di ba talagang itong banning fake news na to, alam nyo, sino bang fake news? Di ba? Sino yung fake news? Di ba fake news?